Papa P, parang suki ka na ng MMFF. From a serial killer na priest, ngayon isa kang mabuting pulis. So Papa P, ang question ko ngayon, comparing the crimes in the settings of 1960s, tama ba? Sa mga nangyayaring crimes ngayon, ikaw ba, kung ikaw ang tatanungin, personally, pabor ka ng ibalik ang death penalty? Grabe naman yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bigat Oh, ba? wow. Sabi si Ate Johnny. Hirap naman sagutin nun. Kaya nga ako nag-artista eh. Paano pa sagutin yan? It's hard. Siguro kung gaano yung kalaki yung crime, kasalanan. Let the people in position judge, or parang ang hirap eh. If it's a crime against humanity, kailangan may karampatang penalty yun na pareho lang, di ba? An eye for an eye, tooth for a tooth. Biblically, ganun din yan, di ba? But in the recent times, hindi ko alam kung paano dapat natin na takutin pa yung tao na huwag gumawa na masama to avoid that. But, I think there should really come a time na may magkaroon ng takot ang tao. So, if that would have to come to that, you'll just abide by it. Personally, wala naman akong take on talaga yung decision ko, ano makakaganda para sa mga tao. Naganda pa ako. Ayan, gusto daw lang tao mo. Yung second question ko, Papa P, playing the role of a policeman, ikaw ba in real life, meron ka rin bang mga kinatatakutan pa? O tulad ng role mo ay isa kang matibay at palabang tao? Meron ako mga kinakatakutang tao. Not necessarily tao. Ano yung mga biggest fear mo? In what sense? Sa buhay, ano ba yung mga... Siguro yung yung political unrest, yung nangyayari sa paligid natin. If I just, if I may quote when Ken and I did an interview, we were shown these clippings back in the 60s, how there was a lot of riots, and fast forward to now, it's still happening, and mas nagkakaroon pa ng mas malaking pag-aalsa yung mga tao. It's getting worse, and I think kailangan talaga magkaroon ng step, not just amongst us, but sa government. It's really the system. The bottom line naman dito yung sistema, yung problema natin. Yun ang kinakatakutan ko, na magkaroon ng walang accountability, sa bansa natin, especially sa society natin. Okay ba hindi? So, Papa P for correct selection. Pwedeng isang bonus question na lang kay Enrique Hills. Since Enrique, ngayon ka lang uli magbabalik pelikula. Yes, po? Ngayon ka lang uli magbabalik pelikula. Nanibago ka ba? May mga... paano mo pinaghandaan yung role mo? Since first time mo rin gaganap na policeman. Before, nakatali ka sa Love Team di ba? Yes, so po. ngayon, panibagong challenge sa'yo, playing the role of a policeman. Paano mo pinaghandaan yan? And to think na yung dream actor mo pa na makasama, si Papa P yung kasama. Wow! Yeah, actually last year po nasa MMFF ako, but medyo malayo po sa drama. So I did comedy first and then horror. So ngayon lang po ulit ako gagawa ng drama ulit. But it was actually fairly easy. Of course, working with Piolo and all my co-stars. Sobra, kasama ko si Papa P. Yes. Yun ang bonggels. Ano yan? Yun ang bongga or bonggels. Yes, of course. Bonggels talaga. So, Nang pakilipat naman yung cellphone ko. Kay Kiko. Geeks. Hi, Kiko. Kiko. Sabi niya kasi. Magandang gabi sa inyong lahat. Word of the day, flabbergasted. I never expected. Mr. M, Na-flabbergasted ka din ba sa project na ito? technical. Okay, we're back. Houston. Na-flabbergasted ka rin ba sa project na ito? Oh, mic check 1, 2. We are here. I'm Yan. good. Okay ka Oh, naman yung... see, I'm not a performer. I didn't know that.
Okay, take two. Na-flabbergasted ka din ba sa project na ito? Sobra. It was a great experience working with Mr. Piolo Pascual. He's such a chill dude. And wait, magtatagalog ako kasi pinagsasabihin ako na hindi daw marunong mag-Tagalog. Marunong naman ako mag-Tagalog. Sobrang Mga real life experiences. Minsan meron, minsan wala. Meron din. Malaking tulong din yung hugot na pinagkaraanan namin. Kumukha sa pelikulang to, inabutan ko yung ilang yun eh. Kaya sabi ko, napakaswerte ko dahil napasama ako rito. Dahil naalala ko yung mga panahon ng mga nangyayari nung araw na pwede natin ipakita sa tao. Paano mo para i-differentiate yung role mo sa on the job at saka dito sa Manila's Finest? Ang pagkakaiba nito, siguro to sa, hindi ako masyadong ika nga icebreaker ako dito eh. Kumbaga may mga panahon na seryosong usapan para maisap ang usapan, medyo papasukan ko ng konting pagpapatawa. Parang icebreaker ako dito. Yun ang pagkakaiba nito. Hindi ka mukha sa OTJ, talagang direktang serious na accent ang ginagawa. Okay, maraming salamat po, Mayor. I still had to get information about the happenings of that era. But yeah, I really relied on Direct Raymond and our Bombi, our acting coach, for me to get into that character. So, was it a challenge to you? Super challenge. It's always a challenge for me because acting doesn't come naturally to me. No? Kahit na matagal ka na in this business, bago mag-action, kahit sino ka, kakabahan ka. Minsan nakakalimutan mo na yung lyrics, but yung mga lines mo eh. You know, regardless or however comfortable you are already, or how much you've memorized your lines, talagang kakabahan ka pag narinig mo na yung 3, 2, 1, action. You know, so it's always difficult for me, and I think that's one of the things that brings out the best in us when meron kang kaba, hindi ka kampante sa sarili mo. So, Dapat namin is, kailangan po namin talagang malaman yung script, intindihin yung script, damdamin po yung script, tsaka pag sasabihin po namin, kailangan po hindi yung parang nagsasalita lang ng yung ano lang po, yung kailangan po may feelings siya, may mararamdaman po yung manonood. Tsaka, ang ano din po, na shock din po ako na nakasama ko po si Sir Piolo Pascual, si Ma'am Rica, yun po. Sa akin po, sa attitude. Inubos po niya kasi yung pagkain. Tako mo, boy. Ano po sa akin? Sa attitude. Makulit po ako talaga. Makulit po ako sa set, pero kapag nag-take na po ng action, dun po nagiging character po talaga. Kasi hindi po ito yung first movie ko, meron pa pong iba. At ano po, pangatlo ko na po kasi ito. Nasanay na din po ako. Pangatlo. Thank you po. Thank you. And some cast. In the aspect po of mounting this film, what is the greatest challenge that you encounter doing this film? I think I mentioned it in the interviews. Kasi period film siya, you have to create that reality to a point where your viewers are not distracted by that. Dapat naniniwala silang nandoon sila sa period na yun para mag-pay attention sila to sa kwento. So yun yung biggest challenge. So
and me being a visual storyteller, I'm the cinematographer din, na-imagine ko na yung shots eh. No? So, hindi mo maiwasan, nitpick on small details. Lalo na ako, I have memories of the 60s. I mean, I was a kid back then, pero may memories ako, and then growing up in the 70s. So, I was very particular about, small details, accuracy ng even props and language. Pinag-uusapan namin nila Piolo, hindi pa uso yung mga ganyan salita. So ano yun, challenge yun. That's a really big challenge. Kasi you have to mount it and then finally, go into the scene and tell your story. So, ang tagal bago namin ma-tell yung story, I mean in production. Kasi ang daming piniprepare, ang daming yung art department, costumes. Minsan ready na. Ako hindi ko matiis, yung isang extra, hindi ko gusto yung buhok niya. So, bubulungan ko pa, yung buhok ng isang extra, mali eh, gano'n. So, titigil yung shoot. So, ganun yung difficulty niya. But, it's necessary kasi you want to be believable.